At sa anghel ng iglesia na nasa Laodicea ay isulat mo, ito ang sabi ng Amen, ang tapat at tunay na saksi, ang pasimula ng paglikha ng Diyos. Apokalipsis 3 kabanata, talata 14. Hello po, binabati ko po kayo ng maluwalhating kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa ikawalo at huling episode ng seryeng ito, na tumatalakay sa isang makasaysayang at propetikong aspeto ng 7 titik ng Apokalipsis. Sa ikawalo at huling episode na ito ng serye, propetikong plano ng simbahan, ang 7 liham ng paghahayag. Pag-uusapan natin ang liham sa simbahan ng Laodicea. Ang dating pangalan ng Laodicea ay mula sa Aspolis na pinalitan ng Laodicea bilang parangal kay Laodice, ang asawa ni Seleucus daw. At Laodicea, ito ay isang lungsod. Napakayaman dito sa rehiyong ito dahil ito ay mula dito malapit sa rehiyon ng Ilog Lycus, dito sa rehiyon ng Phrygia. At ito ay binanggit ni Apostol Pablo nang isulat niya ang kanyang liham sa mga taga-Kolosas, kasama ang lungsod ng Kolosas at gayon din ang lungsod ng Hierapolis. Ang pagiging isa sa pinakamayamang lungsod dito sa rehiyong ito, ang Laodicea, ay naging sentro ng rehiyonal na industriya ng tela. Ang mga kawan ay nanatiling malapit sa mga lambak ng rehiyong ito ay nagbunga ng tinatawag na itim na lana na pambihirang malambot. Ang lana ay binili, ibinebenta, ipinagpalit sa mga palengke ng lungsod. Matapos mawasak ng lindol sa panahon ni Emperador Nero, ang Laodicea ay muling itinayo ng mga naninirahan mismo dahil tumanggi sila sa tulong ng emperador sa muling pagtatayo ng lungsod dahil napakayaman nila. Yung simbolong ito na nakikita natin dito sa batong ito ay inilagay dito bilang simbolo na ginamit ng mga Kristiyano noong katapusan pa ng ika-4 na siglo. At dito ang simbolong ito ay nagpapakita ng eksakto na ang lugar na ito ay isang lugar kung saan nagtipon ang mga Kristiyano dito sa silid na ito. At na ang bahay na ito, sa pamamagitan ng istruktura nito na makikita natin dito sa pasukan at ang 19 na silid nito sa loob, ay nagpapakita na ito ay eksaktong bahay ng isang mayamang tao na napakakaraniwan sa mga Kristiyano na magtipon sa mga bahay dahil ito ay eksaktong isang relihiyon na walang kalayaan sa pagsamba, ay hindi maaaring magkaroon ng pampublikong pagsamba. Sa makatwid, ang mga kapatid ay nagpulong sa mga bahay tulad ng maaaring maalala sa liham na ipinadala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na tumutukoy sa mga bahay kung saan nagtipon ang mga Kristiyano. At ang sulat na isinulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kabanata 4 sa talata 1, ganito lamang ang sinasabi, batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at ang Nympha at ang iglesia na nasa kaniyang bahay. Kaya ito ay nagpapatunay na ang mga kapatid ay talagang nagkita sa isang lugar na tulad nito at ito ay eksaktong isang lugar na nagpapakita ng kalagayang panlipunan ng isang mayaman. At tiyak na humantong sa Panginoong Hesus na isulat sa kanyang sulat o hilingin kay Juan na isulat sa kanyang liham na may kaugnayan sa iglesia ng Laodicea na nagsasabi na ang simbahan na ito ay nag-aangkin na mayaman, nagpayaman at walang kulang. Tulad ng makikita mo dito sa mga daluyan ng tubig na ito na bumababa sa Laodicea, ang tubig dito ay sa isang banda mainit dahil sa puntong ito. Ng mga mainit-init na tubig na ito ang eksaktong patungo sa Laodicea malapit sa lugar na ito. Ipinapakita nito ang espiritual na kalagayan ng iglesia sa Laodicea
na lubos na alam ng Panginoong Hesus hanggang sa punto na sinabi niya na alam niya ang simbahan na ito sa kalagayan ng isang simbahan na hindi mainit o malamig. At dahil ito ay isang malabong simbahan, sinabi ng Panginoong Hesus, isusuka ko kayo sa aking bibig. Kaya narito ang katibayan kung ano ang nagtulak sa Panginoong Hesus na magsalita sa isang simbahan na ang panahon ng propeta ay may kaugnayan sa espiritual na lamig, isang simbahan na hindi malamig o mainit, ngunit ito ay maligamgam dahil hinaluan nito ang natanggap nito mula sa banal na espiritu sa kung ano ang dinala nito sa simbahan mula sa mundo. Ang pambungad na teksto ng sulat na nagsisimula sa pagsasabi nito ay nagsasabi ng Amen, ay nagpapakita na sa simula ng sulat, ang mga ebidensya na ibinigay sa kanya ay agad nakapansin-pansin upang italaga ang huling panahon ng buhay ng simbahan dito sa lupa. Ang salitang Amen dito ay may kahulugan ng kinalabasan ng lahat ng kapangyarihan at gawain ng Panginoong Hesus bilang tagapagtapos ng lahat ng bagay. Ang parehong salita ay may kaugnayan sa panahon ng pagtatapos. Ang katibayan ng salitang Amen ay sa kahulugan ng pagpapakita ng simbahan ng mga huling araw na nagbababala sa kanila ng pagtatapos ng panahon ng pagsubok. Binabanggit sa talata 15 ang espiritual na sitwasyon ng isang simbahan na naiimpluwensyahan ng lahat ng sandali na nabubuhay ito dito sa mundong ito, kabilang ang pagpapahintulot na naghahari sa mundong ito. Isang simbahan na umamin sa mga insinuasyon ng mundo sa kapinsalaan ng pagpapalang ipinangako sa simbahan para sa huling oras na ito na siyang binyag sa banal na espiritu. Ganito nabuo ang timpla. Mainit sa lamig, pagiging isang espiritual na maligamgam na simbahan. Ang panahon ng propeta ng Laodicea ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang grupo ng mga mananampalataya na nawalan ng pagpapala ng banal na espiritu at ng lamig sa pananampalataya. Ang mga ito ay bunga ng mga dakilang relihiyosong kilusan na naging mahinahon sa pananampalataya na inaalala na ang aming diskarte ay ginagawa sa isang propetikong kahulugan. Ang paghuhukom sa makatuwid ng panahong ito ay direktang nakakaapekto sa isa na espiritual na maligamgam, tulad ng mga tubig na ito na narito, na bumababa mula sa temperatura na 55 degrees mula sa mga bukal at dumating dito sa paanan ng 32 degrees Celsius. Kaya ang ikatlong kabanata, talata 16 ng Apokalipsis ay naglalahad na ng isang paliwanag na pangungusap na nagsasabi, kaya dahil ikaw ay maligamgam at hindi malamig at hindi mainit, isusuka kita sa aking bibig. Isang napakaangkop na pagpapahayag upang ipakita ang pagtaboy ng tapat na simbahan na siyang katawan ni Kristo. Kabilang sa mga katangian ng matamlay ang kawalan ng responsibilidad sa mga bagay ng kaharian ng Diyos, gayon din ang espiritual na tirahan para sa mga benepisyo na natanggap na mula sa Panginoon. Ang maligamgam ay hindi pinapansin ang mga doktrina ng Biblia tulad ng halimbawa ang bautismo sa banal na espiritu, mga espiritual na kaloob, ang kapatawaran ng mga kasalanan, mga ministeryo at lahat ng iba pa, at ito ay nagdaragdag sa panlilinlang ng vanity upang makaramdam ng espiritual na mayaman. At ngayon, dito sa Laodicea, maaari nating pagnilayan mula rito ang tuktok ng mga bundok na iyon kung saan dumadaloy ang mga mainit na bukal. At na, pababa sa Hierapolis, pagdating dito sa Laodicea, ang mga tubig na ito ay dumating sa kalagayan ng mainit na tubig.
At ito mismo ang ginagamit ng Panginoong Hesus sa kanyang wika na isinulat ni Apostol Juan sa sulat sa iglesia ng Laodicea na humihingi sa simbahan na iyon ng kahulugan. Sabi niya sa salitang, oksala, ibig sabihin kung malamig o mainit lang. Binibigyang diin ito, siyempre, ang hangarin ng Panginoong Hesus na ang simbahan dito sa Laodicea ay isang simbahan na tinukoy ng Panginoon. Siya, sa katunayan, ay kailangang maging mainit dahil siya ay nabinyagan ng banal na espiritu. At gayon paman, ang pagkamahinahon, siyempre, ay bunga ng paglamig ng pananampalataya. Nagsasalita tayo dito sa propetikong kahulugan ng simbahan ng Laodicea sa loob ng propetikong kahulugan na iyon. Ngayon, ang dakilang tanda ng propetikong panahon ng Laodicea ay kinakatawan sa paraan ng apostasya ay nag-ambag sa isyu ng pagsisikap na pag-isa ng mga relihiyosong paniniwala sa pamamagitan ng isang ekumenikal na unyon at kung saan ang lahat ng mga relihiyosong kredo ay nasa isang posisyon. Ang pag-iisang ito ay sa kahulugan ng pagharap sa tapat na simbahan na nagpapanatili ng sarili na banal para sa dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Sa ikalawang bahagi ng ika-17 talata ng ikatlong kabanata ng Apokalipsis, sa sulat na isinulat sa simbahan ng Laodicea, doon ipinapakita ang tunay na sitwasyon ng propetikong panahon ng simbahan ng Laodicea, ang kahirapan, pagkabulag at kahubaran ng simbahang ito. Sa kabaligtaran, itinuturing nito ang sarili nito na isang pinayamang simbahan. Pinayaman ng temporal na kapangyarihan kabilang ang kultura, teolohiya, filosofiya, at pati na rin ang material na kalakal, politika at posisyon sa lipunan. Pag-alala na ang ating diskarte ay ginagawa sa isang propetikong kahulugan. Gayunpaman, sa harap ng Diyos, ang simbahan na ito ay itinuturing na kaawa-awang tao, miserable, mahirap, bulag at hubad. Ito ay tulad ng nakasaad sa teksto sa Kabanata 3, talata 17, ang ikalawang bahagi na nagsasabing, gayon at hindi mo alam na ikaw ay isang kaawa-awang at miserable at mahirap at bulag at hubad. Ayon sa edisyong Revista Incorrigida na isinalin ni Juan Ferreira de Almeida sa Portuges noong 1969 ng Bible Society of Brazil. Tulad ng nakikita natin dito, sa mga guho na ito, gayon din ang ministeryo na inialay ng Panginoong Hesus sa Iglesia, tulad ng tinutukoy sa ika-4 na kabanata ng Efeso, talata 11, ay iniharap sa panahon ng propeta ng Laodicea, din sa mga guho. Para sa marami, wala na sa apostol ang biyaya ng apostolato. Ang propeta ay ganap na bulag dahil wala siyang propesiya, wala siyang paghahayag ng banal na espiritu. Ang ebanghelista, siya ay nabubuhay sa espiritual na kahubaran dahil siya ay walang patutuo sa mga talata ng kaligtasan. Pinakain ng pastol ang kawan ng kahirapan ng Biblia sa sulat ayon sa kanyang sariling personal na interpretasyon. At ang guro, ang doctrinaire, indoctrinates niya ang simbahan sa espiritual na kalungkutan, inalis mula sa mga makatwirang interpretasyon ng kanyang isip at pati na rin ang mga interpretasyon lamang ng panitikan ng Biblia. Pag-alala na ang ating diskarte ay ginagawa sa isang propetikong kahulugan. 3 piraso ng payo ang Panginoong Hesus para sa simbahan na ito sa talatang 18. Pinapayuhan ko kayo na bumili ng ginto sa akin na sinubukan sa apoy upang kayo ay yumaman at ang mga puting kasuotan upang kayo ay mabihisan at upang ang kahihiyan ng inyong kahubaran ay hindi lumitaw at na inyong pahid ang inyong mga mata ng mga mata upang kayo ay makakita. Una, ang pagbili ng ginto mula kay Hesus na sinubukan sa apoy ay nangangahulugan ng paghahanap ng bautismo sa banal na espiritu upang mabihisan ng kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, ang pagbili ng puting damit ni Hesus ay nangangahulugan ng mga kasuotan ng kaligtasan sa pagpapabanal ng banal na espiritu. Pangatlo, ang pagpapahid ng mata sa matasalve ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng espiritual na pagkilala upang malaman kung paano kumilos ang sarili sa oras na ito ng gabi ng espiritual na kadiliman na nararanasan. Kami ngayon sa gawain ng banal na espiritu ay itinuturing ang aming sarili bilang Laodicea na tinanggap ang payo ng Panginoong Hesus at nagpasya kaming bilhin ang ginto na sinubukan sa apoy, ang mga puting damit upang bihisan ang aming sarili
At gayon din ang eye candy upang makilala natin ang propetikong sandali na ang simbahan ay nabubuhay sa huling oras na ito. Sa ika-11 na talata ng 3 kabanata ng Apokalipsis, ang Panginoong Hesus ay kumikilos ng makatarungan sa simbahan na may isang Laodicea. Gayunpaman, isang katarungan batay sa kanyang pag-ibig. Sabi sa text, pinagsasabihan at pinagsasabihan ko ang lahat ng mahal ko. Ang mga pagwawasto ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya sa iglesia, ang mga ito ay ginawa ng may pagmamahal, paghahanda ng kanyang mga lingkod para sa rapture. Dahil malapit na ang panahon na kwalipikado sa aklat ng Apokalipsis bilang panahon ng maikling. Ito ang huling panahon na naka-install na at ang dulo ay nalalapit. Sa talatang 20, ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa pintuan ng simbahan na ito na nagsasabi, "Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung may makarinig ng aking tinig at magbubukas ng pinto," sinabi ni Jesus, "ako'y papasok sa kaniya at ako'y makakasama niya at siya'y makakasama ko." Ang ekspresyong ito ay tumutukoy sa mga mananampalatayang nagkalat at bumubuo sa simbahan na maligamgam na may Laodicea. Ang paanyaya na ito ng Panginoong Hesus, ito ay isang panawagan para sa huling oras na ito ng isang pagkakaisa ng kanyang mga lingkod, ngunit isang pagkakaisa sa Espiritu at hindi isang ekumenikal Laodicea, na unyon. isang pangalan na binubuo ng dalawang salitang Griego, laos, na ang ibig sabihin ay mga tao, at dikaios, na ang ibig sabihin ay katarungan o karapatan. Sa makatuwid, ito ang propetikong panahon ng simbahan ng mga huling panahon, ang simbahan ng malaking masa ng mga tao na nagpapanaig sa kanilang sariling kakayahan, Laodicea, katarungan o ang mga karapatan ng mga tao. Ang Laodicea. Ito ay tanda ng panahon ng kasaysayan kung saan ang karunungan ng tao ay higit pa sa lahat ng kakayahan para sa pag-unawa. Ito ay isang panahon ng buhay ng simbahan, kung saan muli surreptitiously ang panghihimasok ng babae ay napatunayan sa pangalang Laodis, isang figura ng isang hindi tapat na simbahan. Ang figura na ito ay kinakatawan bilang dakilang tagapagparangal sa kabaitan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga prinsipe at pinuno. Palalakasin nito ang ekumenismo na siyang dakilang tanda ng pagtatapos ng panahong ito. Ang pagpapahintulot na pinatutunayan ng krisis ng autoridad sa mundo ay gumagawa ng panahong ito na nakalilito sa mga aspeto ng lipunan, politika at relihiyon na may mga nakapangingilabot na katotohanan at kahit na malaking karahasan. Ang gayong mga katotohanan, ang mga ito ay pinasisigla ng media na tuyo sa mga balita na naglalantad ng karumihan ng isang mundo nang walang anumang mga scruples. Sa kabilang banda, ang relihiyon na walang Diyos ay nag-aalok ng lahat ng mga pagkakataon para sa paglayo na angkop para sa pagpigil sa kasamaan. Narito ang larawan ng huling panahon ng simbahan, ang propetikong panahon ng Laodicea na naaalala na ang ating diskarte ay ginagawa sa propetikong kahulugan. Ang kaharian ng langit ay parang lambat na itinapon sa dagat na nahuhuli ang lahat ng uri ng isda. At kapag puno na, iginuguhit nila ito sa dalampasigan. At kapag sila ay nakaupo, hinuhuli nila ang mabuti sa mga basket, ngunit ang masasama ay kanilang itinapon. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahunan. Ang mga anghel ay darating at ihihiwalay ang masasama sa matuwid at itatapon sila sa hurno ng apoy. Magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Mateo Kabanata 13, mga talata 47 hanggang 50. Ang kriteryo ng pagpili ay lubos na pino sa huling proseso ng paghihiwalay. Ang lambat na itinapon sa dagat, ito ay nagsasalita sa amin ng mga mapagkukunan para sa isang pag-eebanghelyo ng isang pandaigdigang saklaw. Gamit ang bilis at bilis ng impormasyon na umaabot sa distansya. Sa makatuwid, sinasabi ng teksto na ang lambat na ito ay nahuhuli ang lahat ng uri ng isda na tumutukoy sa kaligtasan ng mga tao, bansa, wika at TBP. Ang ilang mga kahulugan ay tiyak sa mensahe ng simbahan sa mga huling panahon. Magtipon, magandang isda, sa masamang isda, ito ang mensaheng ipinangaral ng ekumenismo.
Gayunpaman, ang paghihiwalay ng mabuting isda mula sa masamang isda ay ang mensahe ng talinghaga ng lambat. Ang figure ng ika-6 ay nagbibigay sa amin ng ideya ng katawan. Ito ay ang iglesia na katawan ni Kristo, ang tapat na iglesia ni Jesus dito sa mundong ito na binubuo ng mabubuting isda. Ang simbahan na nakinig sa payo ng Panginoon na ibinigay sa simbahan ng Laodicea. Payo ko sa iyo, bumili ng ginto sa akin, sinubukan sa apoy upang ikaw ay maging mayaman, puting damit upang ikaw ay mabihisan. At huwag hayaang lumitaw ang kahihiyan ng iyong kahubaran, at ibagsak ito para sa mga mata upang ikaw ay makakita. Sa kabilang banda, mayroon tayong buhangin ng beach at ang buhangin ay binubuo ng mga piraso ng bato. Si Hesukristo ang bato. Gayunpaman, ang buhangin ay ang pira-pirasong bato na kinakatawan ng mga nakahiwalay na opinyon tungkol kay Jesus. Ito ay nagsasabi sa atin tungkol sa relihiyon, ang hindi tapat na simbahan, masamang isda, yaong mga hindi tumanggap sa payo ng Panginoong Hesus at nanatili sa kalagayang maging miserable, mahirap, bulag, hubad at lubos na walang magawa sa biyaya ng Diyos. Operasyon ng Espiritu ng Takot sa Simbahan ng Laodicea, Apokalipsis, Kabanata 3, talata 14 hanggang 22. At ang espiritu ng takot ay mapapasa kanya. Isaiah 11:2. Pagbibigay diin sa pagpapatakbo ng banal na espiritu sa Laodicea. Paghanga, isusuka kita sa bibig ko. Pinagsasabihan ko, mga hatol sa sirang ministeryo sa Laodicea. Ang paghuhukom ay naihula na sa Sardis. Apokalipsis, Kabanata 3, talata 3. Darating ako sa inyo na parang magnanakaw at hindi ninyo malalaman kung anong oras ako darating sa inyo. 3 pangako ng Panginoong Hesus sa iglesia ng Laodicea. Verse 16, ako ay makikipagsup sa Kanya. Pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus dito sa buhay na ito at Siya kasama ko. Pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus sa kawalang hanggan. Sa Kanya na magtagumpay, ipagkakaloob ko na makaupo sa tabi ko sa aking trono, tulad ng aking pagdaig at pag-upo sa aking Ama sa Kanyang trono. Ang makaupo kasama si Jesus sa Kanyang trono. Pangakong ginawa ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad. Sa Mateo, Kabanata 19, talata 28. Mauupo kayo sa 12 trono upang hatulan ang 12 lipi ng Israel. Ang liham ay nagtatapos sa isang panghihikayat. Siya na may tainga, pakinggan niya ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Apokalipsis, Kabanata 13, talata 22. Sa gayon ay dumarating tayo rito sa katapusan ng ating serye na iniharap sa ilalim ng pangalang ang propetikong plano ng simbahan sa 7 sulat ng Apokalipsis. At umaasa kami na sa katunayan, ito ay nag-ambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa paksa na may kaugnayan sa 7 sulat ng Apocalypse at na ito ay maaaring nag-ambag din sa espiritual na pagpapatibay nito. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at hanggang sa panahong iyon, magpaalam ako sa inyo na may kapayapaan ng Panginoong Hesukristo.